Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, Southern Luzon. At magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, September 15. Ayan, medyo malakas lang ata ang bed natin. Okay, ayan. At narito na pong muli ang inyong paboritong kasama tuwing umaga sa ika-7 taon po ng programa ng bawat Batanggenyo. Ang inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Ito po, si Jonathan Macaraig. Sa ngalan po ng ating masipag at magiting na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama niyo po muli kami ang inyong mga morning kapasada. Broadcasting live po mula rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito naman po si Millicent Ramos. At bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon sa atin pong sama-samang panalangin para sa kanyang gabay at patnubay. Pangunahan po yan ang aking kabiyaheng in tandem at Millicent Ramos. Panalangin para sa Ang kaligtasan. tao ay hindi laging nagtatagumpay sa bumbu. O aming Diyos, talastas namin ang iyong walang hanggang kapangyarihan. At alam namin na ikaw ang siyang tanging makapagliligtas sa amin laban sa anumang sakuna at kapahamakan. Sa iyo namin idinudulog ang aming mga kaisipan na magkaroon ng sapat na talino upang makaiwas kami sa anumang panganib. Ipinapanalangin namin ang aming mga kaluluwa na maging malinis at ligtas upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. Kanlungin po ninyo ang mga nakakaranas ng pighati at panganib sa mga oras na ito. Gawaran mo po sila ng kalakasan upang makabangon. Bantayan mo kami sa lahat ng sandali. Ilayo mo kami sa mga taong walang iniisip kundi ang paggawa ng masama. Panginoon, ikaw ang aming kaligtasan. Sa iyo namin ipinapaubaya ang aming katawan, kaisipan, damdamin at kaluluwa, sapagkat ikaw lamang ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan, parang wala tayong sounds. Ayan, Meron amen. ba? Amen. Maraming wala pa ata akong mic. Ako din, parang wala. Joshua. Meron? Ayun, meron daw. So ayan, maraming salamat Ate Isen. Tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno po ng napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan na nakalaan po sa public service. Siyempre kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati po sa mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating programa, sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kanilang destinasyon. Good morning po sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pagantabay at tutok lamang po kayo. At speaking nga po ng pagbati po ng magandang umaga at masayang araw ng Biyernes, unang-una na sa ama po ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. Good morning po, sir.
Kay Vice Governor Mark Levis, ang ating good vice. Ayan, magandang umaga po sa ating mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, batiin din natin ang magandang umaga at isit. Yes. Nakasalubong ko lang kanina pag-akyat ko ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Good morning po, sir. And of course, ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Good morning po, ma'am. Good morning, ma'am. Siyempre, good morning din po sa lahat po ng mga kasamahan namin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman sa lahat ng mga katiwala, mag-like, comment and share na po kayo dito sa ating live streaming. Ayan, at para naman bumate sa ating napakaraming online viewers ngayong umaga, ang ating patroller ngayong araw ng Friday, kasamang Shelly Umali. Isa pong magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa nanonood through Facebook Live po at nakikinig sa mga kani-kanilang himpilan ng radyo, sa mga kani-kanilang destinasyon, sa bahay, papuntang trabaho at sa mga nag-aalmusal pa lamang po. Isa pong magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, katulad po ni Owen Amador, Mr. Oreo Lopez, si Miss Teresa ng PTO, si Miss Nitz Lapa, ang ating masugid na manonood, si Miss Lenalyn Ebora, si Miss Grace Briones, at si Miss Tin Damian po. Ilan lang po yan sa mga nakatutok sa atin through Facebook Live. Ayan, maraming salamat kasamang Shelly. Sabi dito ni Tita Grace Briones, good morning daw at happy Payday Friday daw everyone. Speaking of Ayan. Payday Friday, ay meron tayong announcement maya-maya dyan patungkol nga po doon sa barakahan na ginaganap dito sa Dream Zone, dito po sa loob ng Kapitolyo. So sa mga nasa paligid-libot lamang din naman ng ating pamahalang panlalawigan dito po sa Kapitolyo sa lungsod ng Batangas, ay suminsay na po kayo at siguro mamili na din Ate Isen. Yes. Napakarami mga produkto at ito nga ay bahagi pa rin ng selebrasyon natin ng Civil Service Month. At syempre, Jonathan, batiin din natin, nakatutok ngayon mga taga Batangas PPO. Syempre, si Miss Pau, yung PIO nila, kay Mitch, at saka syempre kay Ate Ella. Good morning sa inyo at salamat po sa pagtutok. Ayan, at bago nga po tayo dumako sa ilang mga paalala at patalastas, narito na po ang mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong Friday. Usapang peace and order po tayo ngayong araw sa tulong nga po ng ating naimbitahang bisita mula po sa Batangas Provincial Police Office. Sama-sama po nating alamin ang ilang mahahalagang detalye patungkol po sa pakikiisa ng lalawigan ng Batangas sa obserbasyon po ng National Crime Prevention Week. At isama na rin natin Ate Isent itong ating month-long celebration ng National Peace Consciousness Month. Ihahatid din po ng ating mga resource person ang kasalukuyang estado po ng peace and order sa lalawigan at syempre ang paghahanda po nila sa paparating na barangay and sangguniang kabataan elections 2023. Oo, kasi Jonathan, malapit na rin. At syempre, bukod po riyan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng yan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo,
pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ayun, nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:41 na po ng umaga. Dumako na po tayo sa ating paksa ngayong Friday. Ang una nga pong linggo ng Setyembre sang-ayon po sa Proclamation number 461 Series of 1994 ay idineklara bilang National Crime Prevention Week. Bagaman tayo po ay nasa ikalawang linggo na at masasabing tapos na po ang obserbasyong ito sa bansa, hindi naman po natatapos dito ang pagtiyak sa proteksyon ng kapayapaan at seguridad sa atin pong mga komunidad. Bukod po sa isang linggong obserbasyon patungkol sa crime prevention, ang buwang-buwan din po ng Setyembre ay kumikilala sa pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month. Alinsunod naman po yan sa Proclamation number 675 Series of 2004. At para nga po bigyan tayo ngayon ng mahalagang detalye patungkol po sa usapin pagdating sa peace and order, lalo na po dito sa ating lalawigan ng Batangas, kasama po natin ngayong umaga mula po sa Batangas Provincial Police Office o BPPO, si Police Lieutenant Colonel Radam Reyes Ramos, Chief po ng Provincial Operation Management Unit. And of course, kasama din po natin ngayong umaga si Police Lieutenant Colonel Ferdinand Ancheta, ang Chief naman po ng Provincial Community Affairs Development Unit. Mga sir, good morning po and welcome po sa Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga po. Good morning po. Ayan, Yes. magandang umaga Magandang po. umaga. Siguro, Ate Isent, ipakilala muna natin or magpakilala muna Yes, opo. ang ating mga kasamang pulis dito sa atin sa Biyaheng Kapitolyo. Siguro, umpisahan natin kay Sir. Magandang umaga po, Kuya Jonathan, kay Ate Maricel po, sa membro po ng Biyaheng Kapitolyo radio station sa amin pong kababayan sa Batangas. Then sa aming puno po ng Batangas Police Provincial Office kay Police Colonel Samson Belmonte. And sa lahat ng mga kapulisan ng buong Calabarzon, not only in Batangas PPO. Then siyempre ganun din po sa aking pamilya. Baka po hindi makauwi pag hindi nabati. Siyempre naman Yes po. po. Ako pala po si Police Lieutenant Colonel Radam Ramos. Ako po ay Batanggenyo, tubong Bawan, Batangas. Ako po ang Chief Provincial Operation Management Unit. Then ako po ay malapit ng mag 30 years sa Serbisyo. Wow, ang Ang tagal tagal na din. rin. Ayan, so Yes. si Sir Si Sir. Ancheta naman na magpapakilala. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel Ferdinand Ancheta at ako po yung kasalukuyang nakatalaga bilang Police Community and Affairs Development Chief ng Batangas PPO. Ako po ay tagalipa at 25 years in service na po ako at ako po ay bumabati ng isang magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa ating programa sa umagang ito.
Ayun. So pares Aba, pala ate pares sila, Batangas. Ate Seth, na Yes. tubong Oo, yun Batangas. nga. Si Sir Ramos po ay Bawan. Si Si Sir, Sir naman ay Lipa Lipa City. Oh. Oh, di ba? Parehas na Batangas. Ayan, so siguro since naipakilala nyo na po inyong sarili, siguro naman ang inyo naman pong kanya-kanyang unit, ang inyo pong i-discuss sa ating mga tagapakinig. Start naman po tayo kay Sir Ancheta po. Opo, bali po ang function po ng aming opisina. Actually, kasama po kami sa quad staff kung tawagin. Ano po? Quad staff ng Batangas Police Provincial Office, kung saan po yung amin pong opisina ay naatasang tagapag-ugnay sa kan po yung atin pong tagapag-ugnay sa komunidad. Ano po? Yun pong police in the community. Yung ugnayan, kailangan po ay matibay yung ugnayan para po magkaroon po ng magandang relasyon yung PNP at yung ating komunidad na napakahalaga po sa pagsiservisyo ng ating kapulisan. Ayun kay Sir Ramos naman po, ang inyo naman pong unit. Ako po ay siyang chief ng Provincial Operation Management Unit. Ang amin pong opisina ang siyang nangangasiwa para ibaba sa mga police station kung ano yung mga direktiba na nanggagaling sa higher headquarters pababa sa station tungkol sa mga operational procedures. Apo. And to see to it na nasusunod ang pinag-uutos sa taas. Then not only that, kinakailangan na i-monitor namin na nasusunod yung mga procedures and direktiba na galing sa taas. Ano po, para maging maayos po ang pagsasagawa ng trabaho ng ating kapulisan sa baba. Oo. Jonathan, napapansin ko lang, nung mga last natin, so hindi rin sila, sir, parang iba-iba lagi. Kasi alam naman natin na mga nag-rotation ng mga police. Dati, matanong ko lang, sir, saan po ba kayo galing? At saka si Sir Ancheta, bago kayo napapunta sa ganitong mga sa kanilang unit oo, ngayon. kanilang unit. Ate Millicent, ako po ay dating hepe ng Calaca City Police Station. Oh. Sa Calaca. Kalaka, yes. Si opo. Sir Si Sir Ancheta po. Ancheta, saan po kayo, sir, galing? Bali ako po dating hepe po ng San Juan Municipal Police Station at ako po ay kagagaling ko pa lang po sa schooling. Oo, yan. So, ayan, nabanggit nga po ni Sir Ancheta yung regarding doon sa ugnayan ng ating komunidad at ng ating kapulisan. So, Sir Ancheta, itanong ko lang po, gaano po kahalaga na na-engage po natin ang ating community, ang ating mga komunidad sa magkaroon po ng ugnayan nga o na maganda at maayos na relasyon between communities and police po relations? Opo, actually po napakahalaga po na magkaroon ng maayos na ugnayan ng ating kapulisan at ang ating community. Sapagkat kung wala po yung community kasi, hindi po magtatagumpay yung mga programa ng ating PNP. Kasi hindi naman po pwedeng mag-isa lang yung PNP na nagsosolve ng mga krimen at the same time yung crime prevention. Ano po? So yung ugnayan dapat ng PNP at yung ating komunidad ay kailangan po matibay yan. Dahil without the community, wala pong mangyari doon sa crime prevention and crime solution po ng PNP. Ayun, so napakahalaga. Ayan. At sabi nga, actually, Sir Ancheta, sabi nga ay whole of nation approach tayo lagi kapag pagdating sa peace and order ang ating usapan. Opo, tama po yun. O ayan, dahil nabanggit na ni Sir, ano ba pala itong Crime Prevention Week na sinasabi na? At saka ano pong tema natin, Sir, ngayon? Siguro bago tayo isend doon, tanungin muna natin si Sir Ramos. Sige, okay. Dahil Sir, tayo naman ay alam naman natin na medyo bango na tayo dahil sa pandemic. Ano po? At alam naman natin na lahat ay halos nag-adjust na din sa kanilang mga strategies, sa mga initiatives, interventions. Ano po ba ang ating masasabi na modernong estratehiya ngayon na pinapatupad po ng PNP Batangas, especially po ng inyong unit nga na namamahala sa operation management? So ngayon po, ang magandang pamamahala natin kumpara sa mga unang panahon, yung bagong teknolohiya po, nasusundan po natin kung papaano nagtatrabaho ang ating mga kapulisan sa baba through cyberspace po. Sa reporting system po, mabilis. Meron po tayong
mga POMIS sistema, yung POMIS yung Operational Management Information System. Ano po, mabilis po ang impormasyon. Isa-isa lamang pong text o sa mga Viber, andun agad sa taas. Nalalaman na agad ng ating mga pamunuan kung ano nangyayari sa baba. Then, vice versa, same manner, mabilis ang komunikasyon. At kung ano man po ang kakulangan sa bawat bayan, may iba't iba naman pong peculiarity. Ano po, mabilis din naman nilang naiparating sa amin. Ayun. At ating namamanage kung ano talaga ang dapat na operational intervention na magawa nila. Ayun. So kumbaga ang bottom line dito is mapabilis nga yung paghahatid po ng ating serbisyo. So kagaya nga ng ating Governor Dodo Mandanas, pina-priority niya yung digitalization naman Yes, dito. Patunay dyan itong pagkakaroon natin ng building na ito. Yes, Ang ating Health Information Management Center at nabuo nga itong ating PIO Media Center sa pagnalais nga ni Governor Mandanas na maipahatid ng mas mabilis at mas kumbaga sabi nga natin, mas pinalakas na impormasyon sa ating mga kababayan. Yes, tama ka dyan, Jonathan. At ayun nga. Ayun yung kagaya ng napag-usapan tanong nyo kanina, yung ating National Crime Prevention yes, Week. oo. Yang alam po natin na pagdating sa usapin ng peace and order, pangarap na peace order, ano nga po ba yung National Crime Prevention Prevention Week. Week. So, kung sino po ang pwede pong sumagot? Si Sir Ancheta. Opo, actually ang National Crime Prevention Week po, ito po ay ginaganap sa unang linggo po ng buwan ng September, kung saan po ay ipinapaalala yung kahalagahan po ng ating crime prevention sa ating pagpapanatili ng ating peace and order sa isang pamayanan. Ano po? Actually, yung atin pong provincial office ng Batangas PPO, ito po nag-conduct ng activities sa week-long ng September 1 to 7 po, kung saan po nagkaroon po tayo ng mga pa-seminar doon sa ating mga human rights PNCO na kada police station po, nagkaroon ng seminar sila. Doon kung paano nila mahawakan o kaya yung paghahawak ng mga PUPC natin sa mga istasyon. Yung PUPC, yung person under PNP custody, ano po, para ho maiwasan na magkaroon sila ng mga violation. Kasi kung malalaman naman natin na kung minsan nakakaroon ng violation yung PNP natin dahil wala silang tamang training para mag-handle ng mga PUPC. Dahil hindi sapat ang kaalaman, kaya po nagkakandak tayo lagi ng mga ganitong seminars. Lagi at naman mga ati-set trainings. nga Oo, din yes. na kumbaga vital yung pagkoconduct nga ng ating mga seminars, na mga training para mas mapaigi pa nga yung ating pagbibigay or paghahatid ng serbisyo. So baka po may idadagdag yes po, pa po. ang karagdagan po doon sa ating ginawang activity po ay mayroon pong 2 bayan sa lalawigan ng Batangas kung saan po ay bibigyan sila ng parangal ng National Police College, National Police Commission. Dahil from September 1 to September 7, wala po sila naitala na kahit isang krimen na nangyari sa kanilang bayan. Ito po yung bayan ng Bawan at bayan po ng Tingloy. So, congratulations po sa 2 bayan na yon na inaantay lang po yung mensahe ng NAPOLCOM kung kailan po yung pagbibigay po ng award. Ayan, Ayan, so congratulations. kumbaga parang very timely din kasi ngayon nga din po inoobserbahan ng ating bansa yung National Peace Consciousness Month. At siguro ibato ko naman ang tanong kong ito kay Sir Sir Ramos. Sir, ngayon nga po ay inoobserbahan natin sa bansa yung National Peace Consciousness Month. Kamusta naman po ba in general ang estado po ng peace and order dito po sa ating lalawigan ng Batangas? May pagbaba po ba, pagtaas regarding po sa ating crime rate? Ang ayon po sa statistics, then nakaalay naman po talaga ang ating pagtatrabaho sa tema ng crime prevention. Ang tema nito yung addressing crime, advancing crime prevention from provincial, national, and even global level. So, kung ang pagbabasihan po ay kasi sa pagbaba po dapat po may comparison ano po. Inumpisahan po namin sa pag-aaral
tulad po ng ibinato sa inyong Ayun, datos. so Yes makikita po. natin Ano sa po, mga nakatutok Oo. sa ating Facebook Makita live po. streaming yung Yan. datos sa statistics nga Yes, po. oo. Yan po yung pag-uumpisa sa pag-upo ng ating butihing provincial director June 27 until this September. Bumaba po ang index crime. Pag sinabi pong index crime, yan po yung mga focus crime na ginagawang crimes against person, property, yan po. Like for example po, yung murder, yung robbery, yung mga karnaping. Ayon po sa statistics, makikita natin. Oh, Ayan, ayan, so nakikita makikita ng natin sa ating monitor. mga Bumaba po. taga-subaybay. Bumaba po ang krimen ng patayan, yung murder. Ano po? Bumaba po yung rape. Yun po, isa pang rape. Kasi ang mga prevailing crime, rape kasi nasa computer age na ngayon, mga kabataan ngayon sa cyberspace, nagde-date na Opo. ngayon. At yan, tatalakayin pa Address natin yan natin, maya-maya, Opo. Sir Bumaba Ramos. po sa panahon ng ating provincial director. So, yung pong krimen, kahit nandyan, bumaba, namamanage naman po natin. Yung mga nangyayaring ibang kaso na isolated, naimbestigahan naman po natin. Meron ang capacity ng pulis na mag-imbestiga. So manageable po ang peace and order sa panahon ng ating Kumbaga, provincial ginagawa director. talaga ng kapulisan ang lahat na magagawa nila para mapababa at masubaybayan ang lahat na nangyayari dito sa lalawigan ng Batangas. Ayan. So, Sir Ramos, itanong ko na lang din po siguro or kay Sir Ancheta po kaya, yung atin pong makukonsider na top list po ng mga crimes po dito sa lalawigan ng Batangas. Kung meron ano po ba man yung po. prevalent, ika nga? Sa ating date. Ayun, sa ating data daw. Makikita din. At ipapakita Ako na din lamang po. po. Sige po, Yes kay po. Sir Ramos po. Pakipakita lang po sa dati pong Ayan. yung isa po, ito po, hindi, yung isa po yung sa index crime, yung pa rin. Bago po tayo po, yan, ito po. Ayan. Dito po, kapansin-pansin po, ang prevailing crime sa Batangas ay theft, yun pong Nanakaw. nanakaw. Opo. Ano po. Although bumaba po, kapansin-pansin po, kumpara sa ibang krimen, siya po yung prevailing crime, pag nanakaw. Then yung rape po ang sumunod. Although bumaba, pero siya po yung pangalawa. Then ang wala pong, yung special complex crime po, yung mga heinous crime, wala po. Wala po tayo. Yan, kapansin-pansin na zero. Then yan pong karnaping, homicide, although tumaas yung homicide from 4 to 5, mababa po siya. Yung karnaping of motorcycle, isa lang. So, ayan po, rape and theft ang mataas. Murder po, bumaba talaga. Ayun. Yun po. So, apo, sige po. Then, doon po sa trabaho ng pulis, pakita ko po sa inyo, isa pong... Ay, yung yung isa po pong nating graph. Graph. Ayan, dahil ang ating graph po, yan. Yan. Ito po yung sinasabing non-index crime. Pag sinabi pong non-index crime, dito po makikita na tinatrabaho ng pulis para makuha yung mga tao na involved sa illegal drugs, illegal gambling. Bakit po illegal drugs ang ating mga tinututukan dito? Kasi sabi po may kasabihan na drugs is the mother of all crime. Siyempre, pag gumamit ka ng droga, po pwede kang makakumit ng ibang krimen. Yes So, kaya po. tinututukan po natin yan para para madisiplina po natin ang mga kababayan nating naliligaw ng landas. At po, once na nakuha po natin sila, yung tendency na makakumit ng crime ay mababa na lang. At po, or hindi na sila ulit kasi nailagay natin sa tamang disiplina. Then yung pong kaya natin hinuhuli ang illegal gambling, siyempre karaniwan po pag nagsusugal, pagka natalo, nag-aaway si mag-asawa, nagkakaroon po ng problema. Ano po, kaya merong nakawan, wala kang ipagsusugal. Yun Yes po. Then, ang patatlo po, yun pong campaign natin sa Against Those Firearms. Kaya po nagkakaroon ng patayan, may baril si tao. Ano po, babarilin niya, may hawak siyang loose firearms. So, nagkakaroon po tayo ng programa, search warrant, then other operational intervention para makuha ang mga baril nila, para mabawasan ang intent nila na pumatay ng tao. So, ganun po ang ating mga programa sa ating probinsya na naka-align po naman sa higher headquarters.
Ayan. Ayun. So, sabi nga ni Sir Ramos, tutok din sila sa illegal drugs. Drugs, yes. Na alam naman natin na isa din sa tinututukan ng ating provincial anti-drug abuse campaign nga or council, yung ating tinatawag nating PADAC. At alam naman natin, member po ang Yes, Batangas ang PNP, ang PNP. ating Batangas PPO dito sa PADAC natin. At kapag na-attend nga ako ng ating joint council meeting ay isa ang Batangas PNP sa nagpapakita ng kanilang mga pag-aksyon na partikular kontra illegal drugs. So matanong ko lang siguro si Sir Ancheta dahil ang kaso kasi ng illegal drugs maiugnay natin sa communities po natin sa mga barangay or barangay level nga. Kamusta naman po ba ang ating community relations pagdating po sa usapin siguro sa ating illegal drugs? Opo, bali po sa amin pong opisina sa Police Community Relation Branch ng Batangas PPO. Kami po yung nagkakandak ng mga information drive, yung mga lecture, symposium, especially po dun sa mga schools. Alam naman po natin na yung mga estudyante, yan ang ating priority na iniingatan na may involved dapat dyan, na gumamit sila ng droga. Dahil sabi nga, yung ating mga kabataan, yun ang ating yung pag-asa ng ating bayan sa mga susunod na henerasyon. So yun pong aming opisina, yan po yung nakatoka na opisina na magbigay ng information about the illegal or yung masamang dulot ng droga sa mamamayan. Then gusto ko na idagdag na yung atin pong barangay drug clearing operations po sa lalawigan ng Batangas. Actually, ang focal agency naman po dito, yung PIDEA, pero in support po palagi yung ating PNP. Apo. So yung atin pong mga chief of police, palagi namin silang sinasabihan na closely coordination with the PIDEA and other agencies para mapabilis po yung pagdadrug clear doon sa kanilang mga kanya-kanyang municipality. At the same time, yung palang yung operations against illegal drugs, yan naman, tuloy-tuloy naman po na kampanya yan ng mga police station natin. At the same time, yung ating provincial office, yung S2, tuloy-tuloy naman po yung panghuhuli doon sa mga kilala na mga pusher. So, based on data naman, continuous po yung ating accomplishment yan. Ayun. Yan. So kitang-kita din yan kasi tayo dito, lalo nga yung sa ating PADAC, dun sa ating council at Isent, na-awardan kasi tayo ng national, ng DILG, patungkol nga dun sa ating mga programa kontra illegal drugs. At alam naman natin na kasama nga doon ang Batangas PNP. Oh, at syempre, yan talagang tinututukan ni Governor Mandanas na mapaigting ang pagbabantay natin dyan sa mga illegal drugs na yan. Ayun. So kay Sir Ramos naman po, dahil nabanggit nyo po yung ating cybercrime Cybercrime. sa mga cyberspace, na napakarami naman po talaga ng krimen na nangyayari online or via social media. Kamusta naman po ang pag-action dito ng Batangas PNP? Maganda po ang ating intervention ng ganyan in coordination po sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Apo. Meron na po tayo niyan sa regional office. Meron na pong sapat na pagsasanay na ginawa ang mga pulis para labanan ang mga krimen, para mapigilan ang mga krimen na nagaganap through cyberspace. Ano po? Yung mga ebidensya, pag pinalang kaso sa korte, kinakailangang dumaan sa cybercrime unit in coordination sa korte na sa ganun mapalakas natin ang kaso para mapigilan ang paglaganap ng kaso nagmumula. Ano ba yung mga kaso ngayon? Tulad ng mga rape. Ang mga kabataan ngayon, Diyan po nagmumula kadalasan. yan. Then makikita, magkakaroon na ng hindi magandang resulta. Kahit po sa mga drug transaction, ano po? Apo. Ano na po? May Online na. mag-uusap na. Online na rin. Curious Ano din po? ako kasi Isent, Sir Ramos, yung ating sa SIM card registration, Opo. ang Yan, daming oo. medyo flaws pa nitong ating nagkaroon ng SIM card registration. Siguro dapat ma-invite ulit natin Oo, ang dahil ating napag-usapan din natin ng guest NTC natin. at ang ating DICT. Pero ang action naman po noon ng Batangas PNP. May sapat na po tayo yung kakayahan. Ano po? Ayun. Lagi po tayo nakikipag-ugnayan sa national headquarters. Then meron nga pong satellite office dito sa regional office. Then mabilis po ang aksyon. Marami na po tayong nasolve na krimen
dahil po sa tulong ng Cybercrime Unit. So para sa kaalaman po ng ating mga mamamayan, pagka po kayo ay nagiging biktima ng mga ganitong kaso na dumaan sa cyberspace, lumapit agad po kayo sa kapulisan para mabigyan po natin ng hustisya kung meron mang nagbiging biktima. Opo. Para sa ganun po, mabigyan din natin ng kaalaman yung mga gustong gumawa ng krimen na hindi sila makakagawa nitong sikreto. Meron na rin pong panlaban ang kapulisan para sila mapigilan. Yes nga Ayan. At po. saka matutukan din yung proper intervention, Aha. Sir Ramos. Ayan. Kay Sir Ancheta naman, kamusta naman po ba ang naging pagbubukas ng ating klase Klase. ngayong taon? Nakita ko po dun sa Batangas PNP PIO na Facebook page po. Parang in support din nga po ang ating kapulisan sa pagbubukas po ng klase. Hindi ko lang po sure kung anong school po yun. Ayan. Opo, actually yung pong yung ating balik eskwela kung saan nagbukas po yung ating mga school. So actually yung atin pong naging activity doon ay umattend po yung ating mga kapulisan sa mga flag raising ng kanya-kanyang mga schools. Katunayan nga po yung atin pong provincial director at kasama po yung ating command group, yung mga lahat ng staff ng Batangas Police Provincial Office Apo. ay umattend po ng dito sa flag raising na ginanap dito sa isang school dito sa Batangas City, sa Alangilan. Kung saan po ay ipinakita ng ating mga kapulisan na kami ay sumusuporta doon sa pagbubukas ng eskwela sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga traffic security and security assistance. So ipinaalam namin sa mga principals natin, school official natin na ang PNP ay nandyan lang para sumuporta sa kanila. Actually, pati po yung mga chief of police natin ay ginawa din nila yon. Bumaba din sila sa kanilang mga schools sa area nila para gawin din nila yung ginawa ng ating Police Provincial Office. Ayun. So Yan. ito ay Ate Isent, nagpapakita lamang lalo na doon sa nakikita ng ating mga magulang, ng ating mga kabataan, yung tinatawag nating police visibility. Yes, Kasi sabi nga, police visibility is synonymous nga doon sa crime prevention. Sir Ramos, kamusta naman po ba ang ating police visibility po dito sa Lalawigan? Yung in terms po ng deployment sa field, na nakikita ng ating mga kababayan na talagang may kapulisan na umaaksyon sa ating mga komunidad. Well monitored po natin yan. Maganda pong tanong yan, Ayun. Kuya Jonathan. Kasi lahat po ng police station, meron po tayong na-create na Viber group na kung saan doon natin minomonitor yung mga deployment ng ating kapulisan sa school, then sa iba pang point of convergence. Yan ay mandato sa kanila na tuwing busy hour, dapat laging kumpleto ang pulis sa school Yes, para mapangalagaan ang katahimikan at kaayusan sa bawat paaralan. At lahat po ng ahensya na mayroong maraming tao sa rush hour, business establishment, alam naman po natin ang krimen kadalasang nagaganap po. kung saan mayroong money transaction, bangko, gasolinahan. Iniikutan po yan ng kapulisan. SM. Meron pong deployment plan ang per station at yan naman po ang minomonitor ng ating Provincial Operation Management Unit. Yan po ang purpose. Then, minomonitor natin yan para to see to it na lahat ay nasa maayos in coordination po din sa taga-PCR. Ayan. So talagang in coordination lagi para nga doon sa ating police visibility. Kumbaga naka-deploy silang lahat kung saan yung mga matataong lugar na lugar. matataong Ayan. lugar. So, Sir Ramos, ito out of curiosity lang din itong tanong na to kasi napanood ko nga kamakailan ay yung ating parang 3-minute daw o 3 minutong pagresponde doon sa inuulat na krimen. So ito po ba ay meron po ba tayong talagang specific na oras na sinusunod pag sa pagresponde po natin? Actually, meron po. As much as earlier, dapat makarating ang pulis. Responde po agad. Inuorasan po namin ang police station simula sa pag-report ng krimen sa kanila. Depende po sa layo. Opo. Siyempre, kung medyo malayo po yung time gap na dapat makarating sila. At least 15 minutes dapat andun sila para maibigay ang serbisyo. Pero kung mas malapit po,
3 minutes. Dapat andun Kaya. So Ayun. tama So ka. napakahalaga nun ha, napakahalaga nun sa ating mga kababayan, sa ating mga nakikinig ngayon na may mga ganun nga palang strategies din ang ating PNP para nga masigurado nga hindi lang maayos kundi mabilis, maagap yung serbisyo na kanilang ginagawa. Ngayon po, yun ay kung nasa malayo, siyempre mas mahaba Opo. para maisiguro na ang aksyon at ang hustisya, kung nangyari man ang krimen, mabilis na makakaresponde ang pulis. Minomonitor po natin yan. Ano po? At Ayun. through some intervention through cyberspace, na monitor natin po yan. Ayun. So, ayan, siguro dumako na tayo doon sa paparating ito, medyo mainit-init din to na balita. Yung sa atin naman pong barangay and Sangguniang Kabataan elections. Kamusta po ba ang paghahanda ng ating Batangas Provincial Police Office? Siguro po kay Sir Ancheta po. Opo, ito pong dadating na kwan po natin, na election po natin. So actually, madami pong paghahanda na ginagawa po ng Batangas Provincial Office po. Actually, katatapos lang po yung ginanap na Provincial Joint Security Control Center na ginanap nga po yung meeting na yun sa Lipa. Sa pamumuno po ng ating Provincial Election Supervisor. Ano po? Ngayon po, bukas po ay meron po kaming schedule na simultaneous Peace Covenant and Unity Walk sa buong lalawigan po ng Batangas. So actually po ay ito pong Batangas Police Provincial Office sa pamumuno po ng aming PD na si Police Colonel Samson Belmonte. Kasama po ang ang aming command group, lahat po ng staff ay attend po dito sa gaganaping activity na ito dito sa Batangas City bukas po ng 6 a.m. At the same activity gagawin din po sa kanya sa municipal level sa pamumuno po ng mga chief of police at the same time yung kanilang municipal election supervisor. Diyan po gaganapin po bukas ng alas 6 po ng umaga. Ayan. Ayun, so siguro lubusin na natin ang pagtatanong natin regarding nga dito sa ating BSKE 2023. Kamusta naman po ba meron na po ba tayong napapaulat or naitatalang election na related crimes? Yung ating pong checkpoints, alam ko po checkpoints, parang nabasa ko nga 10% daw yung unang dineploy sa field agad sa mga checkpoints natin nung unang isinagawa itong paglalagay ng mga checkpoints sa lalawigan. Actually po, naka-align tayo sa programa ng regional director naman na 75%, at least 75% of the total strength of your municipality dapat naka-duty para masolusyonan ang kakulangan kung sakali. Yan naman po isa suporta ng mamamayan. Ano po, sa lahat po ng istasyon nyo na sinusunod na policy para mabantayan ang ating barangay and SK election. Doon naman po sa isang insidente na nangyari sa Taal, yan naman po, yan ay makukonsider nating election-related incident. Kasi unang-una po, pumapasok po sa parameters na nangyari during election period at kandidato po na kapitan na maaaring maka-apekto sa election regardless of the motive. Apo. So pasok po. Yan naman po ay agarang narespondehan ng mga kapulisan ng Taal. Kaya hindi rin po sila nakapagtago sa batas. At ngayon po ay iniimbestigahan pa po yung ibang may involvement dito. So tuloy-tuloy lamang po ang pag-ikot ng hustisya. Kaya ang amin mong paalala sa mga mamamayan, tulungan nyo lamang po kaming mga pulis at para magkaroon tayo ng matahimik na halalan. Sa tulong po ng makabagong teknolohiya, mga CCTV, agad po nating nasolusyonan ang krimen na ito. Ayun, so kagaya nga ng sinabi ni Sir Ramos, sa barangay pa naman, kalimitan mga magkakamag-anak, sir? Oo. Hindi pong laban yan. Kanya-kanyang laban ang sa barangay at Sangguniang Kabataan elections natin. So ayan, medyo nauubusan na po tayo ng oras. Siguro dumako na tayo at i-send doon sa kanila pang ibang programa. Yes, oo. Siguro Kung mag-start meron muna tayo po ulit kay kay Sir Sir Ancheta sa iba pa pong activities ng inyo pong unit.
Ayun, kasi si Sir Ancheta ay yung sa Picado na tinatawag. Picado. Ayun, so sa community relations, bloodletting, alam ko, isa yan sa mga tinututukan Oo, din ng under kanilang din nila unit. yan. Ayan. Sir? Opo, bali po ang mga programa at aktibidad ng amin pong Batangas Police Provincial Office. So actually, ngayong araw na ito, kanina po nag-umpisa kaninang alas 7 po ng umaga, ay mayroon po tayong ginaganap na clean up drive. Ano po? Ito yung ginaganap sa Poblasyon 1, Tanawan City. Na dito pinapakita na yung kapulisan natin, hindi lang pang police operation ito, kundi pang pang makakalikasan din. So this is in support po doon sa rehabilitation program ng Provincial Technical Working Group ng DNR Centro Lipa. So ito ang participant po natin dito ay yung mga PNP Tanawan at Santo Tomas CPS. Then ulitin ko po, ito po yung simultaneous conduct of Unity Walk and Peace Covenant in relation po dun sa Barangay NSK election 2023 nagaganapin po bukas province-wide in the province of Batangas. Saan po yun, sir? Batangas City? Sa BPPO? O Batangas City po? Kanya-kanya bayan kasi at Isent ang magsasagawa ng Unity Walk. Yes, ma'am. Bali, yung Batangas City, doon po kami aatin sa Batangas City. Ah, Kasama namin yun. sa Yes aming po. provincial director, ma'am. Yes, ma'am. Then, meron po tayong gaganapin na basic incident command system, training intended for the Batangas PPO personnel. So, ang purpose po nito ay para maturuan po yung ating mga PNP personnel doon sa pagresponde sa mga calamities and the possible eruption of the Taal volcano. So napakaganda po itong training na ito na ikakandak po ng Office of the Civil Defense. At ito po gaganapin po sa September 20 to 22. So yun lang po yung incoming activity mo ng Batangas. Ayun. Police. So kay Sir Ramos naman na unit, Operation Management Unit. Sa parte po naman ng Operations Management Unit, very timely po election ngayon. Actually, yung Provincial Joint Security Control Center, naka-4 na po tayong patawag. Ito po ay sa pamamahala ng ating butihing Provincial Election Supervisor. Kaagapay po ang kapulisan sa pamumuno ni PD, then ang mga kasundaluhan po, pati mga teacher, DILG, itong sinasabi nating whole of the nation's approach para maisagawa natin ang eleksyon ng maayos. Ito po pinag-uusapan natin kung ano yung mga butas pa na pwede nating i-fill up para maisiguro na ang eleksyon ay magiging maayos. Yung deployment ng ating mga tao, nilalagyan po natin ng sistema para mairaos. Then, other than that, meron po tayong lingguhan na patawag sa ating mga hepe, then other units, yung tinatawag nating provincial MPO. Dito po pinag-uusapan kung ano yung mga nangyaring kaso at kung paano nasusolusyonan. Ito po ay matagal pinag-aaralan kung ano yung dapat na intervention para ito ay masolusyonan. Then yung aming deployment po sa school, lahat ng business establishment ay minomonitor namin. Kung may lapses, agad nating sinusolusyonan para maibigay naman natin sa mamamayan ang tamang magandang kapaligiran para sila ay makapamuhay ng maayos. Yun lamang po, regular po ang ating pagtutok. Continuous ika nga. Ayan. At saka kahit naman hindi National Crime Prevention Week at National Peace Consciousness Month ay tuloy-tuloy Yes, ang ating Batangas PNP para nga masigurado at matiyak ang kaayusan, ang kapayapaan dito sa lalawigan ng Batangas. At syempre, medyo naubusan na nga tayo ng oras pero hindi natin na paalisin dito ang ating mga bisita na walang binibigay na crime prevention and safety tips. Siguro mabilisan lang, Mga tips, Sir Ancheta. Opo, sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Batangas, ang aking pong maibibigay na crime prevention tips ay sana palagi tayong maging alisto, pagmatiyag sa ating mga kapaligiran at kung mayroon man tayong makita na mga krimen o mga kahinahinalang mga tao, anumang pwedeng i-report sa pulis ay
Andiyan naman po yung amin pong hotline, yung aming cellphone number, telephone number ng police station. Sana po ay i-report nyo agad para po agad na maaksyonan po ng ating kapulisan. Hindi po maaksyonan ng ating kapulisan yung mga ganyang mga reklamo kung hindi po namin malalaman at hindi may paabot sa amin. Yun lamang po, thank you. Ayan, kay Sir Ramos Sir po. Ramos? Salamat po. Sa amin pong kababayan dito sa Batangas, dito po sa kautusan ng ating provincial director ay isinisiguro po namin ang 24/7 na may pulis po sa ating lansangan para kaagarang kayo ay marespondihan anuman po ang inyong kinaroroonan. At sana po tayo ay maging sensitive sa ating kapaligiran. Andiyan lamang po ang pulis. Inyo agad ipagbigay alam para ma-action na namin po. Napakalaking bagay po ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan para sa kaayusan at katahimikan ng ating probinsya. Magandang umaga po. Oh, ayan, siguro. Ayun, so ang ating crime prevention and safety tips mula sa ating dalawang bisita. Mga sir, pagbati nyo na lamang po at pasasalamat, mensahe nyo po sa ating lalawigan ng Batangas. Okay, Sir Ancheta po. Opo, maraming salamat po dun sa pag-invite nyo sa amin dito bilang tagapagsalita dito sa inyong palatuntunan. Umasa po kayo na yung pong Batangas Police Provincial Office ay palagi pong nakaagapay para po mapanatili natin yung peace in order dito po sa buong lalawigan po ng Batangas. Kay Sir Ramos po. Sa taga-biyaheng Kapitolyo, Radio Station, kay Ate Medicet, kay Kuya Jonathan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pag-iimbita at pagtitiwala sa kapulisan. Sa amin pong butihing Provincial Director, Sir, maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagtitiwala sa akin, sa aming ni Sir Ancheta para sa mga programa. At dahil dito, pagbubutihin pa po namin sa aming opisina ang aming pagsiservisyo para sa ating mamamayan. Magandang umaga po muli. Ayun, Ayan. at maraming salamat po sa inyong dalawa at makakaasa po kayo na ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas, of course, sa pangunguna nga po ni Governor Dodo Mandanas sa pamamagitan po ng Provincial Information Office ng amin pong biyaheng Kapitolyo ay bukas po lagi para nga po sa inyong mga gusto nga ipabatid, mga programa na nais nyo pong ipabatid sa ating mga kababayan. At syempre, Jonathan, pasalamatan natin ang Batangas PIO, Syempre, si ang Miss Pau, pamunuan, si Miss Mitch, at saka kay Ate Ella sa coordination para na maging guest natin ngayong umaga, si Sir Ramos at saka si Sir Ancheta. Kahit medyo mabilis ang invitation, napaunlakan agad tayo ng ating mga bisita ngayon. So ayan, sa ating po mga tagapakinig, nakapanayam nga po natin ngayong umaga si Police Lieutenant Colonel Radam Reyes Ramos, ang Chief Provincial Operation Management Unit, at Police Lieutenant Colonel Ferdinand Ancheta, Chief Provincial Community Affairs and Development Unit mula po sa Batangas Provincial Police Office. Ang oras po natin, ayan, anong oras na ba? 10:22 na po ng umaga, dumako na po tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Friday. Ihatid po sa atin yan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, pakinggan natin. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, September 15, 2023. Sa kasalukuyan, maulap ang kalangitan ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin sa hanging habagat o southwest monsoon. Samantala, yung low pressure area na binabantayan natin ay bahagyang kumilos palapit sa Taiwan at Batanes area. At kaninang alas 4 ng madaling araw ay huli itong namataan sa layong 405 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito'y nananatili pa rin mababa ang tsansa na maging bagyo at inaasahan po natin sa loob ng 24 oras ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas, ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga tsansa ng mga pag-ulan. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 88% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 62% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 89% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 40% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan.
Samantala, wala pong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 30 to 34 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:53 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nandasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayun, Oh, ayan. maraming salamat kay Raven Rentasida ng ating PDRRMO at Isent. Yes, patuloy po kayong nakatutok sa ating biyaheng Kapitolyo at yan bigyan daan muna po natin ng ilang mga anunsyo at aktibidad ng pamahalaang panlalawigan. Narito po ang ating kasamang patroller, Shelly Umali. Yan nga po ang mga nagaganap nga po sa atin ngayon dito sa Kapitolyo ay ang ating Employees Day bilang bahagi nga po ito ng Civil Service Month celebration at kung saan meron nga po dito mga fun games at isasagawa rin po dito ang palaro ng Governor's Cup, patintero, kadang-kadang tug of war, sambutan ng itlog, shot that straw, video okay challenge at iba pa po. At kasabay rin po nito ang barakahan ng mga kawani, kabilang ang mga tindahan ng prutas, lansones, rambutan, halaman, tapang taal, longganisa, iced coffee, milk tea, lemon juice, pastries or baked goods, siomai, shawarma at iba pa pong mga produktong ibinebenta po ng mga kawani natin dito sa Kapitolyo. At kasabay rin po nito ay nandito din po ang SM Batangas kung saan may free SM Advantage card po at ang PSA po kung saan nagbibigay po sila ng application kung sino po nangangailangan ng mga birth certificate, marriage certificate at iba pa pong certificate na pinoprovide po ng PSA at dito nga po ito sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City. At yan nga po at bukas nga po may International Coastal Cleanup na with the hashtag of Sea that change nga po. At kaugnay po nito ang bayan ng Cuenca ay sasabay po sa simultaneous clean-up drive at iba pa po mga municipality na may handog na clean-up drive. At from notice of NGCP power interruption at Batelec 2, Area 3, September 17 sa linggo po ay may magkakaroon ng brownout 6 a.m. to 6 p.m. Dahil po ito sa hotspot correction at BSS, wood pole replacement by contract, correction of secondary box by metering group at correction of hotspot metering point of Batelec 2, Tanawan. At ang mga affected pong lugar ay ang bayan ng Tanawan, Malvar, Talisay at Laurel. At ilang pong lugar sa bayan ng Lipa at Balete. Ayan nga po ang ilan pa pong mga ating anunsyo at iba pa pong mga balita para po sa ihahatid na impormasyon. Balik po sa inyo, Jonathan and Atisen. Oo, ayan. Ayan, maraming salamat. Ayan. Kasamang Shelly, hinga muna. Ano? Kaya pa ba? Ayan. Okay, so para naman sa deadline for evaluation po ng ating mga maintainers, ipinapaalala lamang po natin na September 29, 2023 ang deadline. So ito nga ay ayon po sa ating scholarship division. Ano nga, Tita Grace? Sana i-confirm ko pa ulit ang kung ito ba ay hindi nababago. So, Yes. as of now pa naman, ito pa naman. So, evaluation po ng ating HIM o HIM Scholars for first semester school year 2023 to 2024 para po sa mga maintainers. Paalala po, para lamang po sa mga maintainers. September 22 sa Kolehiyo na Lungsod ng Lipa. September 29, Batangas College of Arts and Sciences Incorporated. At nakapag-ugnayan lang po kayo kay Miss Mel G. Lina, ang Lipa City Coordinator.
coordinator. So Ate Isent, para sa requirements? Syempre, para sa requirements po natin for college, certified true copy ng grades last year, 22-2023, duly signed by the registrar. And syempre, photocopy of school ID ng 2023-2024 with 3 specimen signature. Photocopy of assessment form for first year, 2023-2024 with certified true copy, duly signed by the registrar. For other municipalities, schools, please wait for the updates for the respective group chats and coordinators. Ayan, kaya magpa-evaluate na po kayo at syempre alam naman din natin ang mga scholars natin, yung mga obligasyon natin sa mga sarili, kaya wag na po kayo magpapahuli at sayang po ang pagkakataon. Ayan, ang oras po natin at 10:29 na po ng umaga. Siguro bago tayo magpaalam sa ating programa, ngayong araw narito naman po ang mga ilan lamang sa inyong mga dapat abangan next week sa ating pong susunod na pagbiyahe dito sa ating Friday edition ng inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Sisikapin po namin na maimbitahan ang kinatawan ng Provincial Health Office para po maibahagi sa atin ang ilan sa mga mahalagang detalye sa pakikiisa po ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa obserbasyon ng National Generics Awareness Month ngayong buwan ng Setyembre. So, abangan nila yan, Ate Isent. Yes, oo. At syempre, Jonathan, sasamandalahin ko ang pagkakataon. Pagbati na, ayan. Yes, oo. Birthday ni Father Totit Mandanas, kung hindi ako nagkakamali, today, ang kapatid ni Governor Mandanas, Ayan, si Father Totit. happy birthday po, Father. Oh, Mapapa-happy kita mo, Father's Day na ako. Ka-birthday, ka-month mo rin pala si Father Totit Ayan, Mandanas. September babies din. Yes. At syempre, hello sa aking mga friends na kasama ko kahapon, kay Ate Mel and Kuya Louie, kay Ate Ime, kay Ate Bel, syempre kay Raquel Bausas, syempre kay Konsehalo Weng na nagdala ng pasalubong kahapon, at syempre advance happy birthday sa aking anak na si Jim Ramos sa Sunday. Ayan, happy birthday, Jim. Yes. Mag-iingat ikaw palagi dyan at ang iyong mother dito ay para laging panatag. Ano Oo, nga, ayan. syempre naman. At ako naman ay panatag din ang kalooban dahil andyan din yung aking mga anak-anakis dyan. Ayan, Tatlo, syempre. 4 pa Aba, may ata. basbas na ako ni Father Totit. Ano. So, sobrang blessed mo talaga, Jonathan, ng birthday mo. Talagang, Syempre po, ayan. Amen. Kaya Amen. congratulations, Jonathan. Ayan, thank you, Ate Isent. Kasamang Shelly? Ayan, binabati po natin ang ating mga kasamahan sa Provincial Governor's Office po, sina Mia, Ate Nikki, at sina Ate Rufa po. Nanonood po sila ngayon. Ngayon, nakatutok through Facebook Live. Ate Ayan. Isent, meron ka pa At bang babatiin? Siyempre, Jonathan, yung barakahan natin today, kaya after po nito, mamimili tayo, kailangan ng maraming dalang baon para makabili ng mga produkto na nais nating makikita dyan. Nakasahod na daw pala. Ba, Joke. meron na. Kaya dapat Ayan, tayo so bumili talagang sa kailangan Saturdays. ng pumunta. Yes, At yes, suportahan ang mga kawani po ng pamahalaang panlalawigan sa kanilang mga produkto. So ito ay Employees Day. At siguro ano na din natin yung ating sangkap Batangas. Yes. Ayan, na may initiative din nitong programang ito. Oo, at sa palagi ko, sa nakita ko sa mga listahan, masasarap yung mga inihanda ng mga empleyado ng mga paninda nila. Kaya punta na po kayo din sinsay na po kayo din sa Kapitolyo, sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone. Ayan, at dito na po nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito. Natapos na naman po ang 1 linggo ng paglilingkod, kaya tayo po ay magkakarinigan muli next week para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo Batanggenyo. saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon na mas kakayanin pa. Sa pagunlad, tayo po ay sama-sama. Muli, ito po si Jonathan Macaraig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy lang din nating panatilihin na ang karakter ng pagkataong siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito naman po si Millicent Ramos, kasama ang ating patroller na si Shelly Umali. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo po ni Christian Andal, Joshua Sayaman, Gian Marco Escamilas, Christine Damian at Kuya Carl Ambidan. Diyan rin po ang Kuya Roger Aguirre.
Ayan, at syempre, shout out sa ating Tito June Magnaye. Yes, ang ganda ng na ngiti. andito din. Ganda ng ngiti ni Tintin talaga, oh. Bakit kaya? Yes, Ano? maraming salamat sa suporta, Gian, and syempre Carl Ambida. Ayan, thank you sa inyo. Manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts Batangas PIO para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!